Patuloy ang panghigiit ng China sa Taiwan bilang babala umano ng Beijing na isinusulong na Taiwan independence. Kaugnay niyan, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahalagang mapaghandaan ng Pilipinas ang posibleng pagsakop sa Taiwan. Ang detalye sa balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Muling pinaligiran ng Army, Navy, Air at Rocket Force ng China ang Taiwan sa isang military drill. Isinagawa ito ng Beijing bilang babala raw sa isinusulong na Taiwan independence. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, na-detect ang 19 na warship ng People's Liberation Army Navy. Binabantayan din ng Taiwan ang Shandong aircraft carrier ng China na pumasok sa kanilang response zone mula pa noong March 29. Tinawag ng Taiwan na troublemaker ang patuloy na military threat ng China sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Pero patuloy raw silang susunod sa prinsipyo ng no escalation of conflict sa harap ng umano'y nararanasan nila na gray zone harassment. Sa ika-38 anibersaryo ng AFP Northern Luzon Command, muling binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagaan ng paghahanda ng Pilipinas sakaling mangyari ang pananakop sa Taiwan. Sabi ni Browner, bahagi ito ng pag-shift ng militar sa territorial defense kung saan ang NORCOM ang nagsisilbing frontliner sa hilagang bahagi ng bansa. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Dagdag ng AFP Chief, bahagi ng paghahanda ang konsiderasyong nasa gyera. We are already at war. I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and Russia or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. No? So sinisingitan na tayo. The communist China is already conducting united front works in our country. Hindi po kathang-isip yun na pinapasukan na nila, they're already infiltrating our institutions. Samantala, ipatutupad naman ng Philippine Navy ang pinalakas ng Order of Battle sa West Philippine Sea at karagatang sakop ng hilagang bahagi ng bansa. Kabilang sa revamp ang command and control sa mga opisyal ng Naval Forces West at Northern Luzon at paghahanda sa mga karagdagang barko na darating, kabilang ang BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang at iba pang mas modernong kagamitan. Nagbibigay tayo ng mas magandang, mas malaking atensyon ngayon sa mga lugar na ito, and these are the naval components confronting them. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa.